amang makapangyarihan sa lahat, sama-sama po kaming lumalapit sa iyo upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Patnubayan po kami, Panginoon, sa aming pananambahan ngayong hapong ito upang madama namin ang patuloy na pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Ama, patawarin po kami sa lahat ng mga pagkakamaling aming nagagawa sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ng makapangyarihang si Jesus. Amen. Ngayong pong November ay Stewardship Month. Tayo po'y magsiupo. Ngayong pong November 2, Stewardship and Theological Month. Ngayon pong November 2, Theological Educational Communion, Sunday School Board Meeting. Sa 4 po naman ay Communion to the Sick and Elderly. Sa 7 po ay Mega Fellowship sa 3 p.m. At sa 8 po ay UCCP McGill Memorial School Incorporator. Meeting po yon. Ang CWO Exchange Pulpit Sunday, ang guest po nating preacher ay si Reverend Don Dato, UCCP Kawayan, Aurora. Sa 15 po naman, ang hosting of Quezon District Practice. At sa 18, ang regular Church Council meeting. At sa 30 ay Thanksgiving Stewardship Sunday. Narito po naman ngayon ang November birthday celebrant. Sa November 2 po ay si Jean Caroline Calayan, Samuel Tian, Berhilio Chepre, Ruben David De Feo, Yole Nicodemos. At sa 3 po ay si Osea Balmeo, Lea Del Mundo, Piwi Evangelista at si Silvia Tadjosa. Sa 4 po naman ay si Enopre Adversario Jr., Alexander Vergara, Henry Bautista, Vilma Maturan, Bernadette Tadjosa. At sa 5 po naman ay si Kurt Islabra. Sa 6 po ay si Asenet Tan, Aaron Paulo Parleon. At sa 7 po naman ay si Lily Evangelista, Notre Dame, Charissa, at saka po naman si Charissa Padillo. At sa 8 po naman ay si Ruth Elma Melea P. Torres. At sa 9 po naman ay si Carlo Cesar Labadia. Atin po siyang abuti ng birthday. Prayer meeting po naman ay every Wednesday. Ang magsasalita po ay si Honorio de Vera at ang liturgist po naman ay si kapatid Nancy Suleta. Vergara pala, sorry po. Panyaya ng buong kapatiran sa pagdalo ng gawain ng ating district. Quezon District po, Christmas Fellowship, December 8, 2014, UCCP Kalumpang. 6 po pala yun. UCCP Kalumpang, Panyaya ng Sunday School. Simula po ngayong November 2, 2014, ang ating pong lingguhang paaralan ay gaganapin sa santuario o dito po sa itaas, sa ganap na 8 ng umaga. Ang ating pong tagapagturo sa buwang ito ay si Pastor Gaspar Tolentino. Sa November 5, sa November 9, second Sunday po na nasa kanya-kanyang assignment ang iglesia ng ating mga diakonesa at pastor. Exchange pulpit po at ang namamahala ng lingguhang paaralan
ay sa adult po ay si Pastor Tolentino, at ang sa children po ay si Sheila Aranilla at si Tingting Labaro. Sa junior worship po naman ang ating pong kapatid na Sarah Jane Gutierrez. Nasaan ba yun? Ang mega po ay gaganapin sa November 7, 3:30 p.m. po sa McGill Social Hall. At ang CW Koinonia po ay gaganapin sa November 8, 2004 sa ganap po ng alas 2 ng hapon. Ang pag-aaral po sa lahat ng mga purok ay tuloy-tuloy ngayong Nobyembre. At ito po ay pansamantalang hihinto simula sa unang linggo ng Disyembre upang bigyan daan ang mga gawain ngayong Kapaskuhan. Patuloy po nating daluhan ang mga pag-aaral ng mga purok. Ang UCCM Magail Memorial School ay meron pong meeting. UCCP Magail Memorial School Incorporator po ay may meeting po sa November 8 sa ganap po alas 9 ng umaga. Wala na po. Magandang hapon po sa ating lahat. Atin pong wina-welcome ang bawat isa sa atin sa isang makahulugan at makabuluhang araw sa atin pong pagsasama-sama sa pamamagitan ng ating pagsamba. Meron po ba tayong bisita? Bagong simba, bagong balik? Wala po. So welcome po sa bawat isa sa atin. Mukha pong napasipag ang ating patnugot sa pagbabasa po ng ating mga gawain. Marami pong salamat. Ugaliin po nating dalhin ang ating pong liturhiya para po sa gabay natin sa ating pong mga lingguhang gawain. Mayroon pa po bang balita? Kung wala na po, mga magulang ko't mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo tunay na ipinadarama ang kanyang pag-ibig dahilan sa ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Kaya naman tayong lahat ay matuwa sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan at lagi siyang naririyan para sa atin. Sa pamamagitan niyan mga magulang ko't mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakahanda.
Ang matuwid ay nabubuhay magpakailanman, at ang pag-aaruga sa kanila ay nasa pinakamataas. Solomon 5:15. Purihin natin ang makapangyarihang Diyos na nagkaloob sa atin ng biyaya at kapayapaan at nagkaloob sa atin ng matimiyas na karanasan sa piling ng ating minamahal noong panahong sila'y nagbubuhay pa. Samba ka namin, O Diyos, ikaw ay nagpatotoo, bukod sa buhay, muling pagkabuhay. Dahil dito, sa tiyak. Ang Panginoon ang ating mabuting pastol, ang kanyang mga tungkod at pamalo ang siyang gabay patungo sa kanyang pastulan. Ang pasto ang laan sa kanya mga hinirang na walang iba kundi tayo na kanyang mga anak. Sabay-sabay. Sambay natin at paglingkuran ng Diyos, gabay natin. Mga gulang at kapatid, sa pananampalataya, na naging tapat sa Panginoon hanggang kamatayan, purihin ang Panginoon. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Sama-sama nating ipanalangin ang ating mga kababayan. Sa amin pong paglapit sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat,
Kami po ay nagpapasalamat sa magdamag na pag-iingat mo sa amin at sa maghapong na iyong pagsubaybay sa bawat isa sa amin. Muli po kaming narito sa bahay-sambahan upang kayo po ay aming papurihan at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po ay lumalapit sa iyo, O Diyos, tungkol sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, at maraming nagagawang pagkakamali sa araw-araw, ay amin pong inihihingi ng kapatawaran. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagbibigay sa amin ng kapatawaran dahil sa ikaw ang nagmahal sa bawat isa sa amin. Alam po namin, O Diyos, na kayo ang Diyos na makapangyarihan, na siyang laging kasama namin sa araw-araw. Kami po ay lumalapit din sa aming mga kapatid at idinudulog namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman saan man sila naroroon, sa pagamutan o sa kanilang tahanan, ay patuloy po ang aming pagdalangin na bibigyan po ninyo sila ng kaginhawa at kapayapaan sa kanilang mga nararamdamang mga sakit. Dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid sa mga ibayong dagat, lalo na po ang mga naghahanap buhay na sumusuporta sa iyong iglesia. Patuloy namin silang idinadalangin, O Diyos, ang kanilang paghahanap buhay at lagi po niyo silang iingatan sa kanilang mga gawain upang ang lahat ng mga natatanggap nilang pagpapala ay kanilang pasalamatan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming mga namumuno sa Iglesia ng United Church of Christ in the Philippines na pinangungunahan ng aming mga obispo sa Luzon, Visaya at Mindanao. Ang aming mga conference minister, ang aming mga pastor, mga diakonesa na patuloy na naglilingkod sa iyo upang itaas ang iyong kabanabanang pangalan. Dalangin din po namin ang aming mga retired church worker na patuloy din na naglilingkod, bagamat may mahihina na ang mga katawan, ay patuloy na iyo pong gagabayan sila, bawat isa sa kanila, sa kanilang pangangaral ng iyong mabuting balita. Idinadalangin din na po namin ang lahat ng naririto sa bahay sambahan, O Diyos. Alam po namin na ikaw ang lagi naming kasama at lagi naming tatawagan upang ang lahat ng aming mga gawain ay maging kalugod-gud sa iyo. Dalangin din namin, O Diyos, ang nalalapit na pangangaral ng aming mga manggagawa sa iba't ibang iglesia lokal. Kayo po ang gagabay sa kanilang paglalakbay. Gabayan niyo sila sa kanilang pagsasalita upang ang mga kapatiran ay makatanggap ng mga pagpapalang espiritual. At ang lahat pong ito, O Diyos, dinadalangin namin ang aming iglesyang kinabibilangan, ang UCCP Magil, ang aming paaralan na patuloy mong pagpapalain na maging pagpapala sa aming bayan. Ngayon din ang mga namumuno sa aming bayan, sa aming probinsya at sa buong kapuluan. Patuloy mong buksan ang isipan ng aming mga pinunong bayan upang ang lahat ng mangyayari magkaroon ng kapayapaan ang aming bansa. Ito pong ang lahat na ito ay aming isinasamot dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Awit 50:14. Tayo po'y taus-pusong maghandog. Narito po, Panginoon, ang aming mga handog at muli po namin itong ibinabalik sa iyo. Maraming salamat po sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maging bukas palad kami sa pagbibigay para sa kalalaganap ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagbasang sagutan ay matatagpuan po sa mga awit 146 verse 1 to 10. Purihin si Yahweh o kaluluwa ko, ang Diyos ay papurihan. Pupurihin siya aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga pangulo, huwag kang maghahawak, kahit na kanino, di makaliligtas. Kung sila'y mamatay balik sa alabok, anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos na si Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naaapi kung siya'y humatol. May pagkaing handog sa mga nagugutom. Pinalaya niya ang mga malabibihag. Sinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhan, sa lupain niya'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balong uli at ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Sabay-sabay po. Walang hanggang hari ang Diyos na si Yahweh. Ang Diyos mo Siyon ay mananatili. Purihin si Yahweh.
mabuting balita ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Romans chapter 5, verse 21, na ganito po ang inyong mapapakinggan at masusundan sa dala ninyong banal na kasulatan. Kaya nga, kung papaanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapalang walang sala, upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkarin ng bahaging ito ng banal na kasulatan. Tayo po'y sa mandaling manalangin. O Diyos na aming manilikha,
sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ng aming Panginoon at iyong anak na si Kristo Jesus, ay nilupig mo ang kapangyarihan ng kamatayan at binuksan mo sa amin ang daan tungo sa walang hanggang buhay. Ipahintulot mo pong ang pagtitipon-tipon namin ngayon ay makapagpabago ng aming buhay sa pamamagitan ng Espiritong sumasa amin sa mga sandaling ito, na ipinagdiriwang namin ang mga buhay ng aming mga minamahal na wala na sa piling namin ngayon. Igawad mo nga po sa amin ang mga kahilingang ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, ang iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Kay sarap po maglingkod dito sa Magil, sapagkat sana huli na ito sa dami po ng gawain. Pero ang paglilingkod, ika nga, ay tuloy-tuloy. Hindi po ba? Hindi naman po halata na ang aking mga kasama ay pagod din na tulad ko. Atin po silang palakpakan. Ang UCM, CWA, lay worker, elders, lahat na po. Hindi po sa dahil sa malungkot yung kanta ay pagod na sila. Hindi po. Kasi yun ho talaga yung kanta. Para sa Panginoon, para sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, bago dumating ang All Saints Day o araw ng mga banal na tao at All Souls Day, araw ng mga kaluluwa, at ngayon po iyon. Sino po ba ang inyong katabi? Kaluluwa po ba yan? Hindi. Dahil yan ay mga buhay na patotoo ng pananampalataya. Sa tradisyong pong Pilipino na inyong nasaksihan kahapon lamang, andoon po yung paglilinis ng mga puntod ng ating mga mahal sa buhay. Pinipunturahan ito sa gusto nating kulay. Meron nga po akong nakitang puti, may dilaw. Ang mayor ba natin anong kulay? Dilaw. Siguro love nun si mayor kaya dilaw. Meron din namang purple. Ano po? Ibig sabihin, pinadarama lamang natin ang pagmamahal sa pamamagitan ng kulay. Nililinis natin yung paligid. Inaalisan natin ang damo ang paligid. At sa araw nila, nagdadala tayo ng mga bulaklak. Kandila, sinasariwa natin ang mga araw noong sila'y kapiling pa natin at nag-uusal tayo ng panalangin. Ang dating lugar na matahimik ay napuno ng kaingayan ng paligid. Andun na yung kantahan, kwentuhan, masyadong makalat, reunion, ika nga. Naghahanap tayo ng puntod ng ating mga mahal sa buhay. Tulad po ng inyong lingkod. Palibhasa'y taon na di nakakauwi sa Nasugbu, Batangas, isa po ako sa palagi lang naliligaw sa kahanap ng puntod ng aking mga mahal sa buhay na namayapa na. Pero sa kahanap, ito po ay nasusumpungan. November is Stewardship Month. Buwan ng pagiging katiwala. Pag sinabing buwan ng pagiging katiwala, nakatuon tayo doon sa pagiging tayo na pinagkatiwalaan sa talento, kakanyahan, at paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Sa unang linggo nito ay ating ipinagdiriwang ang All Saints Day kahapon plus All Souls Day ngayon equals memorial
Sunday. Bagamat tayo po ay nagdiwang noong Biyernes para po alalahanin natin ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Gayon din tayo nagdiriwang ng Theological Sunday, na kung saan naalala ko tuloy nung ako ay nasa Union Theological Seminary. Mula umaga hanggang gabi, nag-aaral, nananalangin, umaawit, naglilinis ng kapaligiran at sarili, higit sa lahat, tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Nasaan po yung inyong kaliwang kamay? Tapat nyo nga sa inyong puso. Ano pong inyong naririnig? Tibok ng puso. Baka naman sa pagtibok ng puso ay may tinatawag sa inyo ng ating Panginoon na pumasok sa ministeryo. Ang inyo pong lingkod ay nag-aanyaya para po tayo ay lalo tigit sa ating mga kabataan na makapasok o pumasok sa seminaryo. Naalala ko tuloy yung ring ng telepono. Kring! Ganun ba ngayon ang ring? Kring! Sabi sa commercial, sa radyo. Tumatawag pala yung Panginoon. Hindi lamang po sa pagpapari, lalo tigit sa pagpapastor. Sino kaya ang tinatawag ng Panginoon ngayong hapon para siya ay tugunin? Para tumugon sa hamon ng paglilingkod. At ang resulta, isang masaya, makahulugan at makabuluhang paglilingkod. Higit sa lahat, ngayong linggong ito, ay nagdiriwang tayo ng buong pusong personal na pagpapakasakit at pakikipag-isa kay Hesukristo na may pagtitiwala sa pamamagitan ng pakikisalo sa hapag-kainan. Ano po ang mabuting balita? The good news ng ating Panginoong Diyos sa hapong ito, mga magulang ko at mga kapatid, ay pinamagatan nating pananampalataya, isang biyaya. Pananampalataya, isang biyaya. Para sa pagdiriwang natin ng araw na ito, na tayo naririto, hindi kumpleto ang buong sanglinggo, hindi kumpleto ang araw na ito, ang buong maghapong ito, kung hindi tayo pupunta sa simbahan na kung saan tinitipon tayo na kanyang mga anak para pagtibayin ang ating pananampalataya dahil ito po'y isang biyaya. Ang pananampalataya ay isang biyaya mula kay Kristo. Tama po ba ako, mga kapatid? Ang tanging saligan na hinihingi ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa. Ang pananampalataya hindi lamang nagpapahayag tungkol kay Kristo, kundi isa ring pagkilos na nagmumula sa puso. Nakalimutan ko, binaba niyo na ba ang inyong kamay sa tapat ng inyong puso? Binaba na. Baka ako nakadikit na eh. Sa puso ng mga mananampalatayang nagnanais na sumunod kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Una, ang pananampalataya ay nangangahulugan ng matibay na pananalig at pagtitiwala sa ipinako sa krus at muling nabuhay na Kristo. Kaya wala na siya doon. Hindi po ba? Bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. Nakapaloob dito ang pananalig ng buong puso, pagsuko ng ating kalooban at pagtatalaga ng ating buong sarili kay Kristo, na siyang ipinapahayag ng Ebanghelyo
sa bawat isa sa atin. Pangalawa, napapaloob sa pananampalataya ang pagsisisi. Binanggit ko na po ito kaninang umaga at sinabi ko, kapag po ako'y nakakasama o kasama ng ating mga kapatiran, purok Bible study, may service sa bahay, may prayer meeting, maging dito sa loob ng simbahan, nasa sa huli yung panalangin ng pagsisisi. Wala sa harapan. Hindi po ba? Napapansin niyo po yun? Pero mga kapatid, nasa harapan man yan o nasa hulihan yung pagsisisi, ang mahalaga, tayo po ay nagsisisi. Hindi po ba? Sinusurrender natin ang ating sarili sa Panginoon. Inihingi natin ng kapatawaran ang lahat ng ating nagagawang pagkukulang, pagsalansang sa ating lupang katawan, maging sa ating kaisipan. Nagsisisi tayo. Pagtalikod na may tunay na kahulugan sa kasalanan at pagharap sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang pananampalatayang nagliligtas ay laging pananampalatayang may kalakip na pagsisisi. Magsisi na tayo. Baka huling simba na natin ito, at least nakapagsisi tayo. Pangatlo, kalakip ng pananampalataya ay ang pagsunod kay Hesukristo at sa Kanyang salita bilang kalakhan ng buhay na pinasisigla ng ating pananampalataya, ng ating pasasalamat sa Diyos at sa nagbabagong gawain ng Espiritu. Ito ay pagsunod na nagmumula sa pananampalataya. Ingat po tayo doon sa mga espiritu, lalo tigit espiritu na inilalayo tayo sa pagsunod sa Diyos. Paano naman yung pananampalataya natin na ibinigay sa atin nung mga inaalala natin kahapon, ngayon, at sa mga darating na mga panahon. Sayang naman. Kaya nga, ang pananampalataya at pagsunod ay laging magkasama at hindi maaaring paghiwalayin. Ang pananampalatayang nagliligtas na walang pagtatalaga sa pagpapakabanal ay hindi makatuwiran at hindi mangyayari kung ating tatalikuran o iiwan ang nag-aanyaya sa atin. Mga magulang ko at mga kapatid, kalakip ng pananampalataya ay ang buong pusong personal na pagpapakasakit at pakikipag-isa kay Hesukristo na ipinapahayag sa pamamagitan ng pagtitiwala, pagmamahal, pagpapasalamat, at pagtatapat kay Kristo. Ang pananampalataya sa ganap nitong kahulugan ay hindi maipagkakaiba sa biyaya na may pag-ibig. Ito ay personal na gawain ng pagsasakripisyo at pagbibigay ng sarili kay Kristo. Katulad po ng sadulang na ito na ating pagsasalu-saluhan. Pananampalatayang ating kinagisnan, ating paggatian ang alak at tinapay tulad ng paghahati ng pananagutan, ibigin ang kapwa at hindi ang sarili lamang. Mga kapatid, ibinabahagi ang balita ng kaligtasan. Wala po itong bayad. Ito po ay libre. Ito ang Diyos na may bigay sa lahat ng mga taong napipisan sa Kanyang pangalan. Walang iba
kung hindi tayong mga naririto sa loob ng simbahan. Gunitain natin ang hirap at pagdurusa, ang mga parabola, turo, aral at himala. Ang Panginoong Jesucristo laging isa sa gunita. Sa banal na hapunan, pagsasaluhan ng madla bilang mga pinagkatiwalaan niya. Tapos na po tayo sa pag-alaala doon sa mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Dahil alam po natin na sila ay kapiling na ng Diyos. Ngayon, para mas lalo natin itong matutunan at makita yung faith na yon, kinakailangan din naman nating mag-aral. Ano po? Andyan ang ating mga paaralan, ang ating mga seminaryo, para po matuklasan natin yung tinatawag nating pagbibigay ng pagpapahalaga sa katuruan ni Kristo. Dahil ang Kristo, ibinigay ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin, ibinigay dahil ito ang kanyang misyon at ito ang dapat nating tularan. Mga magulang ko at mga kapatid, andyan na po ang ating pananampalataya. Tanggapin po natin ito dahil ito po ay biyaya hindi lamang sa iisa, sa isang tao, sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at sabay-sabay po nating awitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya bilang paghahanda sa dulang ng anak.
Sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakilanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkain ibinibigay ko sa kabubuhay ng sanglibutan ay ang aking laman." Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sapagkat kanina sa panalangin pangkalahatan, panalangin pastoral, inihingi na po namin ng pagpapatawad ang aming mga kasalanang nagawa. Maraming salamat, dakilang Diyos, at narinig namin ang kapahayagan ng iyong pagpapatawad. Ngayon, o aming Panginoon, kami po ay tatanggap ng mayroong kalinisan ng simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo, ang hostya at ang katas ng ubas. Dalangin namin, dakilang Diyos, na inyo po itong pagpalain, bendisyonan, upang sa aming pagtanggap ang kalakasan at ang patuloy mong pakikipisan, o aming Panginoon, ang maranasan ng lahat. Maraming salamat, o aming Panginoon, sa iyong pagtitiwala na kami ay patuloy na maglilingkod, lalo tigit kami tatanggap ng iyong mga biyaya. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga magulang ko't mga kapatid, mula pa rin po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang ating Panginoong Kristo kasama ng kanyang mga alagad sa buong maghapon at gabi na paglilingkod sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita, ng pagpapakain at ng pagpapagaling. Nung dapit hapon na, nagkaroon ng isang pagsasalo-salo ang ating Panginoong Kristo kasama ng kanyang mga alagad. Dinampot ni Jesus ang tinapay. Matapos makapagpasalamat, kanya itong pinagpira-piraso. Iniabot at ibinahagi sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking katawan na inialay at inihandog para sa inyo. Kunin ninyo, kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Matapos makapaghapunan ng ating Panginoon Kristo, 10 ng kanyang mga alagad. Dinampot naman niya ang saro, muli siya nagpasalamat, iniabot at ibinahagi sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang saro ng aking mabuting balita, ang dugo na nabubuo dahil sa inyo. Kunin ninyo, inumin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing tayo kakain ng tinapay at iinom sa saro ng ating Panginoong Kristo, patuloy nating sinasabuhay ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay, at ang muli niyang pagparito." Mga magulang ko at mga kapatid, tanggapin po natin ang biyaya ng buhay. Mga magulang at mga kapatid, ang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, tanggapin po natin ng mayroong kaluguran.
Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin ng pasasalamat. Maraming salamat o aming Panginoon dahil sa amin pong patuloy na pagkakaisa at pagbabahaginan bilang isang katawan ni Kristo. Gayon din sa pagbubuklod mo sa amin tungo sa sama-samang paglilingkod. Ngayong aming natikman ang salusalong ihanda para sa amin, ito nawa ang patuloy na magpapalakas at magbibigay ng pag-asa sa aming lahat, samantalang kami tumatahak sa isang buhay na laan para sa iyo. Muli, o aming Panginoon, marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Gaganapin po natin ang ikalawang paghahandog.
Kami, O Diyos, ay patuloy na nangangako na ibibigay namin ang aming buong makakaya para po sa patuloy naming pagtugon sa iyong pagtawag. At alam namin, dakilang Diyos, na nakahanda kami sa anumang lugar, anumang oras, basta't ikaw ang tumawag. Dalangin lang namin, O aming Panginoon, na marami pang mga lalaki at babae na tutugon sa iyong pagtawag, lalo tigit sa pagpasok sa ministeryo, O aming Panginoon. At naniniwala kami, lulukuban mo sila ng iyong kapangyarihan. Kasama, dakilang Diyos, ng aming pangako ay ang aming pagtatalaga ng aming mga sarili. Ang ilan nga po sa iyong mga anak ay lumapit sa inyong dambana. Tiglop-tuhod, nananalangin, O aming Panginoon. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat sa buhay, kalakasan, yung po bang nakamit nila yung minimiti nila sa buhay, sa kanilang pag-aaral, o sa kanilang paghahanap buhay, O aming Panginoon. Lahat ng yon ay kanilang ipinagpapasalamat. At maraming salamat, O aming Panginoon, dahil natututo kaming magpasalamat sa iyo lamang. Ang ilan sa iyong mga anak ay lumapit para humiling ng inyong pag-alalay at ng inyong paggabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay, O aming Panginoon. Ano man ito, alam ko po na sa bawat patlang ng kani-kanilang mga panalangin, binubulong mo po ang inyong katugunan para sa kanila. Salamat po, O aming Panginoon. Sila po'y lumapit, O aming Panginoon, sapagkat sila po ay may karamdaman, o ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. Dakilang Diyos, ikaw ang dakilang manggagamot na siyang patuloy na magpapagaling sa kanila. Sapagkat sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, dadampian mo ng kagalingan ang kanilang lupang katawan. Maraming salamat, O aming Panginoon, sa walang humpay mong pakikinig at pagtugon sa kanilang mga panalangin. Gayon din, O aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, ng iba'y nanonood at nakikinig sa amin, O aming Panginoon, saan man sila naroroon. Akapin niyo po sila, O aming Panginoon, ng iyong Espiritong Banal at ipadama na nandyan ka para sa kanila. Ang gabing ito, O aming Panginoon, ay aming inihahandog sa iyo lamang. Lalo tigit sa amin pong pag-uwi, sa aming mga tahanang kinabibilangan, samahan niyo po kami. Kami po ay magpapahinga sa gabing ito. Huwag niyo po kaming iiwan, O aming Panginoon. At bukas, ipagkanoob sa amin ang isang umagang kay ganda na malalakas ang aming lupang katawan at patuloy kaming makatugon sa hamon ng paglilingkod. Muli, O aming Panginoon, marami pong salamat. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, nasasambitin ng inyong abang lingkod, unang-una na sa inyong mga anak, at iglaptuhod, nananalangin, O aming Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, sa bawat isa sa atin, sumaating lahat ang pagpapala ng isang Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.